Isang college student na babae ay nabuntis at iniwan ng nobyo. Para sa family honor, nagpakasal siya sa isang matapan na lalaki sa nayon. Sa first meeting, nagulat ang lalaki sa magandang mukha niya. Sa sobrang nervyos di siya maka-eye contact at di makahinga. Nanginginig siya habang nagbuhos ng tubig. Direktang tinanong ni Livy si Ray. Tingin mo mamamahal mo ba ang baby? Oo naman. Nagkita sila sa umaga, at sa hapon, pumasok sila sa marriage hall. Ang lahat ay tila di kapanipaniwala, ngunit ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Sa sobrang nervyos, nakalimutan ni Ray ang wedding ring. Pero okay lang kay Livy. Wala naman siyang masyadong expectation sa kasal na ito. Ang magpakasal kay Ray ay para pasayahin ang ama. Sa puso niya, naalala niya iniwan siya ng ex-nobyo niya. Pero maraming drama ang kapalaran minsan. Hindi naisip ni Livy, sa maikling 2 months na ito, maging attracted siya sa tapat na lalaki na ito sa countryside. Pumunta sila sa hometown ni Ray. Nakatapak ang heels ni Livy sa rural dirt at sa di pamilyar na lugar. Sobrang nervyos siyang, pero inaalagaan ni Ray ang emosyon niya. Gamitin ang gentleness niya para i-resolve ang anxiety niya. Welcome home. Hindi malaki ang bahay pero maayos ito sa loob. Naghanda si Ray ng room para sa asawa na may magandang lighting. At may na-install na water equipment. Siguraduhin na i-enjoy ni Livy ang komportableng buhay. Ang maselang pag-aalaga na ito ay nagpasimulang mag-isip muli si Livy. Ang lalaking ito ay hindi pala masungit sa na-imagine niya. Sa halip, siya ay isang lalaki na may gentle at mabait na puso. First time kumain ni Livy dito. Naging malinaw ang agwat sa pagitan nila. Si Livy ay researcher majoring in archaeology. Malawak at malalim ang kanyang kaalaman. Ngunit si Ray ay marunong lamang magtanim ng patatas. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa buhay ay medyo limitado. Disjointed ang knowledge levels ng dalawa. Parang may barrier kapag nag-uusap silang dalawa. Nahiya si Ray kaya kailangan niya maghugas ng pinggan. Para makatakas sa napaka-overwhelming na aura. Di na kaya na ni Livy na magtanong sa kanyang puso. Bakit ka magpapakasal sa buntis na tulad ko? Marinig ang helplessness at pagkalito sa boses niya. Pero para kay Ray, hindi naman pabigat si Livy. Pero siya ay mahalagang regalo na binigay ng Diyos. Marahil ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Sa gabi tahimik silang bumalik sa sari-sariling kwarto. Isinulat ni Ray ang unang pagkikita sa kanyang asawa sa notebook. Hindi pinalampas ang bawat detail. Ngunit si Livy ay nahulog sa malalalim na alaala. Pinagmasdan niya ang mga larawang iniwan ng dati niyang nobyo. Di mapigilan ang kanyang luha. Kinaumagahan, nais pumunta ni Livy sa bayan para tumawag sa pamilya. Nang marinig ito, agad na ibinaba ni Ray ang trabaho. Ihatid siya doon na walang pag-aalinlangan. Ang malawak na lupain sa daan ay mukhang napakalawak sa sikat ng araw. Tumingin si Livy sa labas ng bintana na may di ma-explain na damdamin. Nagsuggest na tulungan si Ray sa pagsasaka. Pero tumanggi si Ray nang hindi nag-iisip. Nag-aalala siya baka mapagod ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na pinaka-basic housework lang ang kailangan gawin. Pagdating sa bayan, dumiretso si Livy sa phone booth. At ito ang first time pumunta si Ray sa library. Naglibot-libot siya sa bookshelf. Biglang nakita niya mga archaeological books. Nang makita ang buntis na asawa, ang mga mata ni Ray ay merong walang katapusang lamang at pag-asa. At naghiram na rin siya ng mga baby care na libro. Sa oras na ito, tinatawagan ni Livy ang kanyang ate. At sinabi niya na sobrang mahirap ang buhay niya sa probinsya. Ang focus ng mga salita niya ay umiikot sa news ng kanyang ex-nobyo. Gusto niya malaman kung ano ang lagay niya. Pero wala pa ring balita tungkol sa kanyang ex-nobyo. After niyang tumawag, mabigat at komplikado ang kalooban ni Livy. Nagpasya siyang samantalahin ang oras sa leisure time. Nagpasya siyang magpadala ng affectionate letter sa ex niya. Para ipahayag ang iniisip niya at alalahanin. Upang maging mas malaya at masaya ang buhay ni Livy sa probinsyano. Nagpasya si Ray na turuan siya kung paano magmaneho ng kotse. Dahil sa matiyag ang paggabay ni Ray. Ang matalinong Livy ay na-master ang driving skills niya. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tila naramdaman niya ang kakaibang charm ng country life. Pakiramdam niya ay hindi masyadong boring ang buhay dito. Sa isang kisap mata, si Livy ay 4 months buntis. At wala pang 2 linggo ang kanilang pagsasama. Nag-aalalang tanong ni Livy, kung ang baby ay ipinanganak na. Di ba siya takot sa magtsismisan? Ngunit si Livy ay walang pakialam sa sinabi nila. Magiliw niyang ipinapahayag ang kanyang iniisip. Bakit wala kang pakialam? Wala silang masasabi. Bakit? Dahil gusto ng lahat na maging masaya tayo. Isang mainit na agos ang umagos sa puso ni Livy.
Bigla niyang naramdaman na baka kailangan niya ang lalaking ito, mas trustworthy kaysa sa dating nobyo. Para magkaroon ng masaya at safe na pregnancy si Livy, dinala siya ni Ray sa isang boat trip sa lake para makita niya ang kagandahan ng nature. Umiihip ang simoy ng hangin sa lawa. Ang slim figure ni Livy ay parang isang magandang larawan sa mga mata ni Ray. Di maiwasang tumingin kay Livy ng palihim. Tahimik na umuusbong ang mga binhi ng pag-ibig sa puso. Na-appreciate din ni Livy ang lamang at pagiging maalalahanin ni Ray. May mga ripple din sa puso niya. Para pasalamatan si Ray sa pag-aalaga sa kanya. Nagpasya si Livy na siya mismo ang magluto ng pagkain. Ang kanyang abalang figure ay makikita sa kusina. Tahimik na nakatayo si Ray na hinahangaan ang magandang likod ng asawa. Isang salpok ang umusbong sa kanyang puso. Gusto niya siyang yakapin ng malalim mula sa likod. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, siya ay sumuko. Binitawan din ni Livy ang kanyang kaba at pag-aalala. Nang makita niya ang scrambled egg na kinain mismo ni Ray, puno expectations ang puso. Nasasarapan kunwari si Ray sa kinain niya. Pagkatapos ng ilang minuto, spicy kaya uminom siya ng tubig. Pero kahit ganito, inaalagaan pa rin niya ang kalooban ng asawa at pinuri ang masasarap na pagkain. Maya-maya ay tumunog ang dagandong ng excavator sa labas. Sinira ang warm aura na ito. Nagmamadaling umalis si Ray. Naiwan si Livy na may naiinis na mukha. Ano ang gagawin mo? Sabi mo gusto mo lumangoy. Gagawa ako ng pool. Pwede kayong mag-swimming ng bata sa summer. Sa masayang oras pala habang namamangka sa lawa. Minsan di sinasadyang nabanggit ni Livy ang hilig sa paglangoy. Ito ay isang understatement, ngunit napukaw nito ang libu-libong alon sa puso ni Ray. Ang pagmamahal ay mahirap ipahayag sa salita, dahil alam niya por ang knowledge niya. Hindi niya masasabi mga love words. Ginawa niyang aksyon ang pag-ibig na ito. Gumamit ng lamang para pagyamanin ang pangangalaga kay Livy. Gumagabi na, dinala ni Ray si Livy sa country dance. Sa ilalim ng maliwanag na bituin. Curious na tanong ni Livy. Bakit pumapayag si Ray manatili sa maalikabok na kanayunan? Tingin niya ang ganitong buhay ay parang may limitasyon sa buhay. Constricted sa vision at pursuits. Gayunpaman, magiliw na sinagot ni Ray kumpara sa pag-alagala. Mas gusto kong bumalik sa sariling tahanan. Matulog sa lupang may easy feeling. Ang mga salita ay nagsiwalat ng kanyang attachment sa bayan at pagnanais ng stable life. Di maiwasan ni Livy ay re-examine ang simpleng taong ito. Pero tingin niya sinasayang lang ni Ray ang kabataan niya. Ang buhay ni Ray ay may malawak na lupain at mapagmahal na Livy. Hinahangad niya ang mapayapang buhay. Sa relasyong ito, malawak ang buhay ni Livy. Nabubuhay si Ray sa lalim. Maaaring malawak at mababaw. Ang depth ay limitado. Ang lawak ng kaalaman ni Livy ay hindi kayang abutin ni Ray. Pero ang lalim ng pangunawa ni Ray sa buhay at mga relasyon. Pero nakaramdam siya ng hiya. Sa masiglang dance party, ipinaliwanag ni Ray na hindi siya marunong sumayaw. Ang movement ng gently tapang niya sa rhythm. Naakit pa rin ang atensyon ni Livy. Noong una ay parang clumsy at exaggerated ang kanilang dance steps. Pag-akit ng atensyon ng iba. Habang tumatagal, unti-unti nilang nahahanap ang ritmo ng isa't isa. Nagiging elegante at smooth ang sayaw. Tulad ng pinakamaliwanag na bituin sa dance floor. Nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ng sayaw, nakatayo si Livy sa hagdan at naghintay. Naintindihan ni Ray, ngayon na ang oras para sa isang mapusok na halik. Nang makalapit si Ray kay Livy, marahan niyang iniwasan ang halik nito. May reserbasyon pa rin si Livy sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi pa siya handa. Gampanan ng papel ng asawa. Kahit na ang pag-ibig na ito ay maganda. Pero kailangan ng oras at patience para dito. Napuno ng tawanan ang buong silid sa dinner ng pamilya next day. Si Ray na laging mahilig magsalita tungkol sa patatas. Sa oras na ito, isang tanong tungkol sa archaeology ay na-brought up. Napagtanto ni Livy ito ay attempt ni Ray para i-cater ang kanyang mga interests. Labis siyang naantig sa dedikasyon ni Ray. Isang mainit na alon ang damaloy sa puso, bilang tugon sa malalim na pagmamahal ni Ray. Nagpasya si Livy na alagaan at unawain siya sa parehong paraan. Aktibong magbahagi ng kaalaman sa kanayunan at pumasok sa mundo ni Ray. Kaya Ray, magtatanim ka ba ng beans ngayong taon? Tingin ko oo. Napakalalim at tapat ng pagmamahal ni Ray. Kahit hindi siya magaling magsalita ng mga love words. Pero na-interpret ang pagmamahal sa mga aksyon niya. Nang mahinang sinabi ni Livy na mahilig siyang lumangoy, tahimik niyang hiniram ang excavator. Gumawa ng swimming pool para sa kanya. Nang ipakita ni Liwei ang kanyang matinding interes sa arkeolohiya, tahimik siyang humiram ng mga libro sa arkeolohiya at nag-aral ng mabuti.
para lang magkaroon ng mas maraming topics sa kanya. Nang magreklamo si Livy na napakalayo para tumawag sa telepono sa bayan. Nag-install pa siya ng telepono sa bahay. Hayaan siya para mag-stay in touch sa outside world. At walang kailangang gawin si Livy. Kailangan niya lang magbasa at palakihin ang bata. Dumating ang kapatid ni Livy sa city, para bisitahin ang kapatid na nandito sa probinsya. Nang makita niya ang simpleng bahay sa harap, at makitang maliit at wrinkled damit ni Livy, di maiwasang makaramdam ng lungkot sa puso. Ang mga mata ay puno ng paghamak sa buhay na ito. Kahit napagod na naglakad si Ray pauwi, nagmamayabang itinaas ng ate ang ulo at sinulyapan ng masama, upang mailabas ang kapatid sa mahirap na buhay sa probinsya. Sabik na tanong ni ate kay Livy. Inihayag ang inaakala niyang cool na plano. Nangako siyang gagamitin ang kapangyarihan ng pamilya niya. Posible gumawa ng chismis tungkol sa paglalasing at pag-aabuso. At pwede na siyang umuwi sa kanila. Maaaring manganak ng baby sa lehitimong paraan. Pero tinanggihan ni Livy ang panukala niya. Sinabi na huwag saktan si Ray. Dahil si Ray ang pinakamabuting lalaki na nakita niya. Para siyang pure at flawless na crystal, gentle at mabuti. Ang kalidad ng paggalang at pagpapakumbaba ay kumikinang sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay kasing linaw ng bukal. Di kailanman adungisan ng anumang mantsa. Hindi nakaimik ang kanyang ate. After niyang magpaalam sa ate, lalong naging determinado si Livy. Gamitin ang natitirang bahagi ng buhay kasama si Ray. Inaasahan niya ang future, ay decorate ang kanilang bahay kasama ang asawa. Masayang pakikipag-ugnayan ng mga interes nila. At ibahagi ang mga lumang bagay na natagpuan na puno ng mga bakas ng panahon. Excited niyang ipinakita at excited na sinabi kay Ray, magkakaroon na tayo ng best archaeologist. At ang tatlong salitang ito ay nakaantig sa puso ni Ray. Ang tatlong salitang iyon ay parang tatlong gentle kiss. Dahan-daang binuksan ang pinto sa puso ni Ray. Ang kanyang ngiti ay parang katulad sa isang miyembro ng pamilya. Iyan ang lamang at kaligayahan na di pa nakikita ni Livy. Ang maliit na patio ay naghihintay sa mahabang taon. Nasaksihan ang di mabilang na ordinary and warm days. Ang mahika ng pag-ibig ay tahimik na inilalabas sa pagkakasundo araw at gabi. Tulad ng alak, habang tumatagal, nagiging malambot. Naghanda si Livy ng isang romantikong candlelight dinner. Inaasahan ang pag-uwi ng mahal niya. Nang pumasok si Ray sa bahay, biglang puno siya ng galit. Pinagsabihan niya ang aso na huwag pumasok sa kwarto. Lumabas ka na ngayon. Labas. Labas. Ang biglaang galit na ito. Nawala ang orihinal na mainit at romantikong kapaligiran. Hindi alam ni Livy hanggang ipinakita ni Ray ang reply letter ng ex ni Livy. Nagising siya sa panaginip at biglang natauhan. Nakalimutan pa nga niya na may sulat pala siya sa dating nobyo. Nakatingin sa galit na Ray. Napagtanto niya kung gaano katanga ang kanyang nagawa. Di na kaya na ni Ray na ganoon na lamang kadaling tratuhin ang pagmamahal niya. Iniwan niya ang di umano'y romantic candlelight dinner. Tumalikod at bumalik sa trabaho sa snow muli. Di niya binigyan ng chance si Livy na mag-explain. Ito ang first time na nagalit si Ray sa kanya mula nang mag-meet sila. Upang ipahayag ang sorry niya kay Ray. Maagang bumangon si Livy kinabukasan. Maingat siyang naghanda ng masaganang almusal. Kahit sincere siya, isang malamig na tingin lang ang natanggap niya. Pumikit sa kanyang mga pagsisikap. Nakaramdam si Livy ng walang magawa. Hindi sinasadyang tumulo ang luha sa mga mata. Hinawakan nito ang pinakamalambot na bahagi ng puso ni Ray. Hindi sinasadyang huminto ang kanyang mga hakbang. Pero hindi nagsalita si Ray. Tahimik niyang tinitigan si Livy. Mga malalim na mga mata ay nagpapakita ng komplikadong emosyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Livy. Hinalikan siya ng masuyo. Sa maikling sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo. Hindi niya maiwasang magtanong. Minahal mo ba talaga ako sa puso mo? Unti-unting natauhan si Livy. Siguro ang pag-alis ay ang pinakamagandang wakas para sa isa't isa. Nung gabi na, siya ay nalubog sa isang bangungot. Tahimik na bumagsak ang mga luha. Sa panaginip, sa nakaraan ay nakamit siya ng masama at sinundan siya. Mahirap niyang bitawan kahit sa panaginip niya. Nasa tabi pa rin niya si Ray, inaalo siya ng mahina. Kaya lang, parang kulang sa init ng nakaraan ang mga salita. Alam na alam ni Livy ang kanyang pagkakamali. Nabulunan siya at nagsorry kay Ray. Ang mga salita ay puno ng paninisi sa sarili. Ipinaliwanag niya na si Ray ang pinakamabuting tao sa buhay niya. Ngunit ang maruming sarili ay di-deserve ang love niya. Kaya pagkatapos ng Thanksgiving, nagpa siya si Livy na umalis dito. Dahil aalis na si Livy. Walang imik si Ray at di niya nag-persuade magstay siya. Naka-schedule pa rin ang Thanksgiving. Sa mainit at espesyal na araw na ito, sinabi ni Livy ang kanyang huling paalam sa hapagkainan.
Bahagyang sinakal ang kanyang boses ngunit puno ng taos-pusong pasasalamat. Nagpapasalamat sa bawat magandang alaala na binigay sa kanya dito. Nagpasalamat sa kanilang pagtanggap at walang pag-iimbot na pagkilala sa kanya. Sa maikling ilang buwan na ito, naranasan ni Livy ang isang mas malalim na pag-ibig kaysa sa dati. Ang pag-ibig na iyon ay parang sweet nectar. Na-nourish ang puso niya. Nagdulot ito sa kanya ng walang katulad na kaligayahan. Gayunpaman, sa wakas ay dumating ang oras upang magpaalam. Kahit ang puso ay puno ng pag-aatubili at nostalgia, tahimik pa ring inimpake ni Livy ang kanyang mga bag. Ngunit nagpaubaya si Lay sa huling sandali. Napag-alaman niya na di niya maaaring labagin ang kanyang malalim na katapatan. Nang makitang muli ang figure ni Livy, ang mga mata na basang-basa ng luha ay namula. Isang ekspresyon ng fragility ay nasa kanyang puso. Sinubukan ni Ray magsabi ng mga malambing na salita para mapanatili si Livy. Sinabi niya kay Livy, gusto niyang mahalin siya, kasama na ang baby sa tiyan niya. Nangako gagawin ang makakaya. Ibigay kay Livy ang kapayapaang ninanais niya. Kaya taos-puso siyang umaasa na magstay siya. Kinuha ni Ray ang diamond ring na hindi niya naipakita sa wedding day nila. Nagniningning sa liwanag parang forever. Nagtapat muli si Ray ng kanyang nararamdaman kay Livy. Di tumango si Livy bilang pagsang-ayon. Napuno ng guilt ang puso niya. Pakiramdam niya ay nagdulot siya ng damage kay Ray. Pero ang understanding ni Ray. Ngunit palagi niyang naantig ang puso nito sa kritikal na sandali. Di ko mapapatawad ang mga kasuklam-suklam na ginawa ko. Alam ko pero kailangan mong patawarin ang iyong sarili palagi. Ang tamang pag-aalaga na iyon ay nagpainit sa kanya at naantig. Ang hadlang sa pagitan nila ay nabuo ng isang matigas na iceberg. Isang malinaw na batis na nagiging patak. Ang dumadaloy sa puso nila ay nag-nourish ng mga kaluluwa nila. Sa wakas ay isinuot ni Ray ang singsing na sumisimbolo sa pag-ibig. Nagniningning ito ng pangako at pag-asa. Sa malamig na hangin at nyebe, sinunog niya ang lahat ng may kinalaman sa dati niyang kasintahan. Kasama ang pendant na may litrato niya. Sumasayaw ang apoy at tinatakpan ang mga alaala ng nakaraan. Inalis din ito ang huling pag-aalala sa puso niya. Sa oras na ito, pinakawalan ni Livy ang psychological burden. Magpaalam ng buo sa nakaraan. Ang lamig, anong ginagawa mo? Maghanda na tayo para sa sanggol natin. Darating na ang sanggol. Ang sanggol namin. Ipadala ko si Martha agad-agad. Ipinanganak ang sanggol. Ang bagong buhay ay puno ng liwanag ng pag-asa tulad ng araw sa umaga. Hinawakan ni Ray ang maliit na buhay sa kanyang mga bisig. Tratuhin ang baby na parang sariling laman at dugo. Mahina niyang kinanta ang lullaby na minsang kinanta sa kanya ng ama. Yung malambing na melody, umaalingaw sa kubo, nagpapainit sa bawat sulok. Masiglang nakatingin si Livy sa kanya. May walang katapusang pasasalamat at kaligayahan sa puso. Muli siyang natauhan ng malalim. Si Ray ay kasing halaga ng regalo gaya ng pagkapanalo sa loto. Ang presensya niya ang naging perpekto at kasiya siya dahil sa kanya. Nag-survive ang courtyard sa nyebe. Lantian na naman ang mga hardin. 3 meals sa 2 tao sa isang bahay, 4 seasons. Sa kagandahan ng mga ordinaryong taon. Sa wakas ay pumasok sila sa tagsibol pagdating ng kaligayahan. Ang pagkita ng ilang tao, parang shooting star sa langit. Sa makikinang na intersection, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Ang init ay parang maliwanag na bituin. Nagniningning sa kalangitan sa gabi. Liwanagin mga landas ng buhay nila. Sinunog nito ang silent deep space ng universe. Ang magandang sandali na iyon. Para bang ang oras ay hindi itinakda ng Diyos. Maging isang walang hanggang larawan. Iniingatan sa deepest part ng memory. Sa bawat 3 beses, ang mga alaala at emosyon ay nag-nourish ng puso na nanabik muli sa pag-ibig.